Ibalik niya yung mga pinamili ko sa kanya, yung kwintas, hikaw, singsing, relo. Ibalik niya sa akin, bahala na siya sa buhay niya. Ang ibig mong sabihin, panakipbutas na lang ako? Babalik ka lang kung gusto mo. Birth certificate lang ayusin mo, ibang pinaayos mo. Ganyan, yung mga bigay ko sa'yo, ganyan. Si Mrs. Oh, kasal kami. Wala palang patutunguhan itong mga interview na to. Tapos ganyan pa. Oh, bakit ka mag-walk out? Pinasakay ko na po siya ng bus. Doon sana siya bababa sa Quezon City. Pero nalaman ko na bumaba siya ng Pasay at pinasundan ko mayroon sumundo sa kanya na lalaki. Bakit nyo pinamonitor yung misis ninyo? Kayo po ba at that time may pagdududa na? Opo, kasi yung time na yun na pizza ka-14, ayaw niyang hindi matuloy. Tinawagan ko po, hindi siya sumasagot. 3 araw bago siya sumagot, sabi niya wala daw signal doon sa tinitirhan niya, doon sa kaibigan niya. Sir, no, kayo po ay nandito at gusto nyong mabawi yung ATM. Opo. Kung saan dine-deposit yung yung retirement po ninyo. Opo. Okay. Sasabihin ko lang sa kanya, ibalik niya yung mga pinamili ko sa kanya, yung kwintas, hikaw, singsing, relo. Ibalik niya sa akin, bahala na siya sa buhay niya. Tumanggap ako ng pension ko ng 364. Sa bangko lahat. May boyfriend ka ba, ma'am, ngayon? Miss po, ayaw ko na po bumalik dyan. Meron po, kaya ayaw niyo na pong bumalik kay sir. Lalo na ngayon, pinagagawa niya, sinong babalik pa dyan? Ang ibig mong sabihin, panakipbutas na lang ako? Babalik ka lang kung gusto mo. Birth certificate lang ayusin mo, ibang pinaayos mo. Sarili mo pinaayos mo. Ganun na lang. Basta yan ang hinihingi ko. Kung gusto mo, sige. Ma'am, bakit po ba ayaw niyo na po sa mister po ninyo? Minsan po yung mga bigay niya sa akin, pinag-ano ako. Na, ganyan, yung mga bigay ko sa'yo, ganyan. Pinag-ano Sinusumbat ko lang. Oo po. Yun nga po, inano ko lang po na pag nakaalis ako dito, di na ako babalik. Ano po yung sinusumbat niya sa inyo, ma'am? Mga bigay niya po. Gaya po ng? Mga alahas, ganun. May mga bigay siya sa akin. Yan po bang necklace po ninyo na gold, tsaka yung yes po. hikaw Tapos nyo? ngayon, kukunin niya. Yun na, nag-ano nga lang eh. Siyempre, bigay na yun. Ba't ganun? Ubus na yung pera ko ninyo. Sa kayong lalaki. Ninyo? Sinisint mo pala dyan sa GCash. Tapos, Asan po ba yung lalaki nyo ngayon, ma'am? Po? Nasa trabaho po. Kasi ma'am, pasensya na po. Ang babaw kasi ng rason nyo kung sasabihin nyo pong dahil lang po sa sinusumbat ng mister po ninyo. Hindi po ba na ang rason is dahil may lalaki na po kayo? Hindi po. Matagal na po eh. Pinag-ano niya ako nung una po. Hinihiwalayan niya ako. Ako na lang po yung nag-ano na wag niya akong iwan kasi may bata na inano sa akin, iniwi. Maliit pa yun, baby pa. Okay. Pero may anak po kayo? Wala po. ampun lang po yan, ma'am. Hindi ka na pala babalik. Tapos yung mga text mo sa akin, dito papabasa ko sa kanilang mamaya. Sasabihin mo sa akin, balang araw uuwi ako dyan. Uuwi talaga Magantay ako. ka lang. Tapos, bigyan mo ako muna ng 1,000. Bigyan mo muna ako 1,500. Saan naman ako pupunta? Tapos pag nakuha mo yung pera mo, bigyan mo ako ng 33,000 ha. Wala ako dito ng allowance. Pinagsasabi para Ilang beses ka ano nang bingi sa akin. Pero kahit alam kong nagbigay. mayroon ka ng wala ka naman binagay. Ha? Hindi, sabihin mo na lang na ayaw mo sa akin, ihibigay mo na lang sa akin yung mga kuwan. Ma'am, gusto niyo po pa rin po ba si Mister? Okay? Hindi na. Kung kasal po kayo, alam nyo naman po siguro na sa batas po natin, may pananagutan kayo kung talagang meron kayong ibang kinakasama. Inamin na niya. Ito ma'am, itong boyfriend nyo po ngayon, ito, talagang nagsasama na kayo sa isang bahay. Yes po. Doon siya nakatira Pinuntahan ko sila Okay. Pero sir, kung ibabalik niya yung mga alahas, isa kanya na. hindi na kayo magsasampa ng kaso laban kay Mrs. Pag ibalik niya sa akin yung alahas, pati yung piran dinala niya rito na mahigit 20,000. Ikaw po kasi ay kasal. Ngayon po, inamin nyo din po sa harap ni Sir on National TV, may lalaki po kayo. May pananagutan po kayo, ma'am. Paano po ba kayo nagkakilala ng lalaki? Internet po. Isang araw hindi pa nagkita, nagsama ka agad. Si Mrs. Kasal kami. Wala palang patutunguhan itong mga interview na to. Tapos ganyan pa. Bakit ka mag-walk out? Hindi ka pwede mag-walk out. Hindi ka makakalabas dyan. May pulis dyan. Magharang sa'yo. Walk out na si ate. Ma'am, yung ATM, balik nyo na lang po kung ayaw nyo po. Papayin mo muna dito. Asan po ba yung lalaki niya, sir? Nagtatrabaho po sa airport, sa baggage yata sa... Naiya 3? Oo. Andyan po mayroon ako kumpletong address ng asawa at pati pangalan. Pati bahay nila, alam ko. Kasi sir, ayaw po niya talaga, no? Hindi naman po natin... Ma'am, wag mo paalasin, ma'am. Sir, ayaw na po niya eh. Kung ayaw niya po... Gusto ko kunin yung lasi. Sir,
Ayaw nga po niya sa live, sir. Hindi na po namin maipipilit. Ginawa na rin po namin yung lahat, sir. Ngayon, sir, kung gusto niyo po siyang sampahan ng kaso, i-explain po sa inyo ni Attorney JV kung ano po yung mga rights po ninyo. Pag-amin na may kinakasama na nga itong si Mrs. na ibang lalaki bukod pa sa kanyang mister, baka pwede siyang sampahan po ng tinatawag natin na crime of adultery. Pero alam din naman po natin, ilang beses natin sinasabi dito sa programa na yung crime of adultery, ang kailangan po nating patunayan doon is yung act, yung sexual act Opo. ni Mrs. sa ibang lalaki. Okay? Siguro, Sir Pedro, yun yung kakailanganin natin ng ebidensya. Kasi ngayon, bagamat inamin na they live in the same house, iba po yung hinahanap ng revised penal code natin to fall under adultery. Okay? Now, yung isa pang issue dyan, binalik naman na yung ATM po ninyo. ATM lang po. Okay. Yung alahas, yung mga properties ng mga mag-asawa, they are to be considered community property na tinatawag. Ibig sabihin, kanilang mag-asawa yon pagmamayari ng couple. Pero meron po tayong mga ine-exempt po doon, sa mga hindi isinasama doon sa tinatawag na community properties at nabibilang po dyan yung jewelries. So kung yung jewelry na yan ay iniregalo po nyo kay Mrs. o di kaya binili po niya sa sarili niyang pera, hindi po siya pwedeng i-compute or i-consider na community property. Pero other than that, lahat po ng mga properties ninyo, they are to be considered community property. In which case, ang makukuha po ninyo is yung kalahati. Yun. Sige, pwede yun. Hatiin na lang namin yan para diba? Tapos na. Ano po bang trabaho niyo tayo? Before po, Driver po. driver po na Bus driver. Nandyan pa naman si Mrs. Actually, narinig ko kanina, sabi niya, mag-usap tayo, wag na daw dito. So, I think, baka naman siya rin, sa likod, makapagkaroon kayo ng agreement. Sige po. Baka talagang gusto na niyang ibalik sa inyo yon. Sa tingin ko, sir, kesa wala ka ring matanggap dyan. Di ba? Sige po. Ma'am Manilyn, magandang hapon po. Ano pong pinapaalam po ni Ma'am Vivian sa inyo, ma'am? Ayun nga po, sabi niya po kasi sa akin, ma'am, mag-asikaso po siya ng PSA, kaya po siya pupunta rito sa Maynila. Tapos, ang paalam din niya po, na doon sa kanila, na po, dito po sa akin mag-stay. Yun nga po, hindi naman po talaga siya dito sa akin nag-stay niyan. Ma'am Manilyn, kilala niyo po itong boyfriend ni Ma'am Vivian? Hindi po, ma'am sa Facebook ko lang din po siya nakita. Hindi ko pa po siya nakikita ng personal. Pero nakarating po ako sa bahay nila. Nung lalaki po? Yes po. Alam po ba nung boyfriend ni Miss Vivian na siya po ay kasal kay Sir Pedro? Hindi ko po alam, ma'am kasi ang sabi nga rin niya po sa akin, matagal na raw po silang hiwalay. Sabi ko, matagal na po silang hiwalay. Tapos nalaman ko lang po na kasal pala sila. Tapos nagsasama pa po pala sila ng asawa niya nung tumawag sa akin yung pamangkin niya kasi hinahanap po siya sa bahay nila. Doon po ako nagulat na sabi ko, ay nagsasama po pala sila. Tapos sabi niya matagal na raw po silang hiwalay. Yun po ang sabi niya sa akin. Sir, I think willing siya kausapin pa rin kayo Gusto ko sa, rin po mag-usap kami. sa likod. Pero nakikita mo na, ayaw na talaga. So ang sa amin dito, kung yung ibang aspeto na hinihingi po ninyo, maayos po ninyo dyan sa likod, I think yun na yung pinakamabuting paraan. Opo. Bago kayo talagang Sana tuluyang mahiwalay. Okay? Sige po, sir. Yung sa alahas, sir, pag-uusapan din po natin yan, no? Dapat parehas kayo, sir, nag-meet kayo sa gitna para mapag-usapan po natin ng maayos, kalmado, no, yung sitwasyon po ninyo. And yung dun po sa panlalalaki po ng misis po ninyo, no, may iba na po siyang kinakasama, yung Ralph Edward. Hahanapan pa po natin ng iba pa po nga mas matibay na ebidensya, tatay, para mas matibay po yung isasampa po ninyong kaso. Sinasabi ko lang kay Ralph Edward, Brad, yung asawa ko, pinartahan mo na nga. Sabagay, hindi mo siguro alam na mag-asawa pa kami. Pero ngayon malalaman mo na yung asawa mo may asawa sa Leyte. At hindi lang kung una na asawa niyan, mayroon pang unang naging kalipin niyan bago ako. Mayroon pang unang boyfriend niyan na naging tagpo-tagpo lang sa labas bago ako. Kaya ako pinakasal ko naman siya kasi mahal ko siya at saka naano ako sa mga kapatid niya man puro lalaki. Gusto kong maligal yung pag-aasawa namin. May, sana lumigaya ka sa kanya. Sana hindi ka dumanas ng
hirap at pamumugbog o pananakit sa sarili mo. Lahat ng gusto niya, binigay ko naman. Willing na nga ako tanggapin siya uli. Basta bumalik lang, pero ayaw na talaga niya. Wala akong magagawa. Siguro, pag kapalaran ko lang ito, tanggapin na lang kahit masakit. Kung sa totoo lang, mula nung umalis siya, wala akong tulog na 1 oras. Kasi pag nagigising yung anak ko, nilibang-libang ko kung ano-ano na lang. Lumating ako kami kahapon dyan. Doon lang kami sa terminal. Natutulog kami nakaupo ng anak ko. Pinatiis ko yan sa anak ko. Mahal na mahal ko yung bata. Matulog sa terminal na nakaupo. Kaya pag nakita niyo yung anak ko, pulang-pula yung mata na awa ko pag tinitingnan ko ngayon. Pero kung ayaw na talaga, sir, hindi namin mapipilit. No? Sige po, wala namang Opo, problema. pero kung gusto niyo pong magsampa ng kaso, sir, tutulong po kami. Salamat po, ma'am. Opo. Salamat po. Opo. Huwag po kayong mag-alala, sir. Kasi syempre, Masakit kasal po talaga. kayo. Masakit. Inubos pa ang pera ko bago gumawa ng gano'n. Ayun, talagang Okay lang. nagtungo pa dito, galing Leyte. Itong Siya pa Sir Pedro. nag-deliver ng bingkan niya. Sir, pamamasayan po namin kay sir. Yung lang ang Pauwi po ng problema, Leyte, ma'am, sir. paano yung bata? Yung batang iniisip ko eh. Napamahal na sa akin yung bata eh. Pag-uusapin namin kayo, sir, nag-aantay Pag nagkasakit ata yung siya. bata ko, hindi ko mapapatawad sila. Kahit kailan, kahit mamatay na ako, hindi ko sila mapapatawad pag magkasakit yung bata. Sige po, tatay. Bigyan po namin kayo ng chance mag-usap po doon, ha?